Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita sa naging pagdinig ng mga senador patungkol sa isang kasambahay na si LV Vergara na minaltrato ng kanyang amo. Naisalaysay nito na may isang babaeng pulis na dumuro di umano sa kanya at tinaasan pa siya ng boses. Kaya Senator Raffy Tulfo hindi na nakapagpigil pa at binanatan ang babaeng pulis na si Sergeant Lisa Palabay. Lisa, tama. Sabi rito, dinuro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung And it fits the description. At nang tanungin ito ni Senator Raffy Tulfo kung ano ang dahilan, bakit pararatangan nito ng ganito ni LV Vergara, ay wala naman itong naisagot na tamang dahilan. Ang totoong nagsasabi di umano ng totoo ay si Ginang LV Vergara at nagsisinungaling di umano ang pulis. Okay, so bakit siya mag-akusa sa iyo nito na Napapansin ko lang mga kaibigan halos laging na-involve ang mga pulis. Sunod-sunod mga kaibigan, pansinin nyo, puro na lang pulis ang involved sa mga ganitong klaseng ay sus po. nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo, ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke, open po yung... Kaya nga sa dinamidaming pulis, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description, at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. Yun At po. kung nagsinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So, ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. At mas naging lumalim pa ang usapin ng isalaysay ni LV Vergara ang kanilang naging pagtatagpo noon ng babaeng pulis na dumuro di umano sa kanya at tinaasan pa di umano ito ng boses at nagbanta di umano sa kanya na dadamputin siya nito. Paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Ganito po yun. Nagpunta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po. Sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mo ulitin yun na, dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Kaya mga senador, umalma na. Pero pulis na babae, pilit na itinatanggi ang mga paratang sa kanya ni LV Vergara. Kaya Senator Raffy Tulfo, pinayuhan ng pulis na babae na umaksyon na dahil kahit hindi pa di umano nito akuin ang mga paratang sa kanya, ay siguradong makakamit ni LV Vergara ang hustisya. At dahil nga sa balitang ito, marami tuloy sa ating mga kababayan ang uminit ang ulo sa pulis na babae at naglabas ng kanilang hinaing at komento. At marami rin sa ating mga kababayan ang nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na sana ay tulungan na nito si LV Vergara at nang mapabilis ang pagkamit niya ng hustisya. At ayon pa sa kanila, ang tsaka ni Pulis Lisa, kung hindi pa siya nanakot at nanduro-duro, bakit natatandaan nitong LV na ito na katulong ni Ruiz? Kahit ako siguro, di ko matatanda ng pulis na yon kung wala naman talagang ginawa sa akin ng masama. Pangulong Bongbong Marcos, tulungan niyo po si Nanay LV para mapabilis ang pagkamit niya ng hustisya. Tanggalin sa serbisyo ang pulis at nang hindi na pamarisan ng ibang mga pulis. Pangulong Bongbong Marcos, umaksyon na po kayo. Marami ng pulis ang hindi sumusunod sa kanilang sinumpaang serbisyo. Imbis na ipagtanggol ang mga naapi
sila pa ang gumagawa ng masama. Akala ko mga lalaking pulis lang ang mga sinungaling. Ipati na rin pala ang mga babaeng pulis. Isinungaling na rin. Dapat hindi lang relieve. Dapat tanggalin sa serbisyo. Hindi siya karapat-dapat na magpulis. Yung pulis po baka gawa ng masama si LV. Ilaban mo yan, Miss LV. Dapat masibak sila sa pwesto. Hindi sila nararapat sa pwesto. Kahit sa akin mga kaibigan, para sa akin dapat talagang masibak tong pulis na to. Kasi wala eh. Hindi siya, kahit bumalansi man lang sana siya eh. Ang pangit pa rito mga kaibigan, dinuro-duro niya pa si Nanay LB ano. Pwesto nila. End quote. Bakit ka kinasuhan? Tapos nagbanta pa ata na ikukulong niya raw. Kasi siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si Ma'am Lisa? Bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulfo. You can answer, Ma'am Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po nalaman ko lang po na kinasuhan po ako through doon po sa news. Bakit po? May kinampihan kayo? May kamag-anak nyo daw yung Ruiz? Ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. and Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. Ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Teka, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yun nga po, sir, yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Lisa, walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Lisa, tama? Yes. Sabi rito, dinuro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin ng matabang babae na si Ma'am Lisa. Your Honor, yung And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluha ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tindera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobil, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko doon sa tindahan, yun po ay palengke. Open po yung... Kaya nga sa dinami-daming pulis, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description, at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. Yun At po. kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So, ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Kasi po ako po ay ano lang po... Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, nainggit siya sa iyo, things like that. Pero ikaw mismo sabi, hindi mo alam. So, walang dahilan para kagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, Your Honor, At the same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala silang kitang basihan for that transfer. Sino po nag-transfer sa kanya? yung provincial director po Oh. namin. Okay, kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer Sergeant Palabay from point A to point B? So she was transferred, sir, para magkakanda kami ng investigation para hindi niya mahamper yung investigation doon sa Mamburao, sir. Pero meron kayong paniwala. Kaya nga, meron probable cause sa tingin ninyo na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB kaya transfer nyo. Kasi kung wala ka nakita probable cause na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, pwedeng steady muna siya, status quo doon sa kanyang situation, right? Pwede yan, sir. Pero sa akin kasi, sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna, sir, dito sa Occidental Mindoro PPO. Exactly, because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, steady muna siya kasi gumagawa ko lang istorya, tama? Pwede rin yun, sir. Kailangan ang kuhan ko nga, sir, isililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, yes, nilipat. Ngayon may nasampa ng kaso, nasa korte na ata, tama? Wala pa po ako nare-receive, Your Honor, na subpoena to answer the allegation Colonel. of LB. May kaso naman sa korte? Wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Di ba nasa piskal na raw eh? Hindi ka ba nakatanggap sa pina from the As piskal? of today, Your Honor, wala pa po ako nare-receive na subpoena para po sagutin yung allegation Sabay po. bilis-bilisan mo, tinuturuan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, baka mawaran ka. Wala pa po ako nare-receive. Well, kaya nga, puntahan mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. Dahil kung nakapagpadala sa ng sapina, baka mamaya sa maling address na ipadala, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Nagets mo?
Yes, Your Then you have Honor. to contact the fiscal's office. Yes, Your Honor. Okay. So, last na question na lamang. Senator Tulfo, I think For the record, Mr. Chairman, Senator Tolpo, the one who charged by LB is only named Lisa. He did not know the identity, the whole name, and everything. She did not know. But when news came out, the police officer Lisa identified herself as the person intended referred to by LB in her Sinumpang Salaysay. And in fact, she was asked by a reporter what is the physical condition of Lisa, the police officer that you mentioned, and she physically fit with the description mentioned by LB. Okay. Pwedeng pakiulit-ulit for the record. For the record, Gagaling kay ma'am, gusto magagaling kay ma'am. Manang LB. Ma'am LB, paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Alabay? Ganito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po, sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun na, dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Huwag po ulitin ang Ang ginagawa ko po, yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain, pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. police officer Lisa, totoo ba yan? Yung nagkas ka ng kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir, doon sa pinakalamesa na kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po, pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po, Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera at tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at kumuha ng istorya laban sa'yo. Ano Kasi- pakukuha niya? Kasi po sa Mamburo Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na po akong assign. Ngayon po, Regardless, that's irrelevant. Oh, hindi ko ngayon, po malaman ang dahilan, Your Honor. Aling LV, maiba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po nung amo kong babae, LB, ayusin mo ang gamit mo at ihatid muna kita sa Paano kayo, ano sinakay nyo? Balita ko sumakay raw kayo sa truck ng sibuyas, totoo ba yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng sibuyas? Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, dalawang lalaki. Bakit sa truck kayo ng sibuyas sinakay? Wala daw po akong ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Tapos nag-roro. Tapos sinakay sa Roro yung truck ng sibuyas. Opo, Para wala ng pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Ang Opo. Ganun ba? Sakay siya sa truck ng sibuyas na walang bayad yung pasero? Doon lang sa loob ng truck? the truck, Mr. Senator, the truck will be loaded at the Roro. Yes. Diesel. Then in going to Batangas. Yes. So if you So kung may... lilinisin na lang yan mamaya. Sige, huwag nyo na yan. Okay. kasi there are certain passengers which are not free if they are with So, vehicle. ibig sabihin, pag sinakay yung truck doon sa Roro at may kasama tao, yung tao libre na sa pamasahe? It is possible, I believe 3 persons are free if you are on okay. the truck loading the vessel. So, ilan kayo sumakay, Aling LV, sa truck ng sibuyas? Kasama, para pong 5 po kami. Kasi 5? po yung driver. Di masikip kayo rin dahil parang sibuyas yung katabi ninyo dyan. Opo, puro sibuyas po. Gaano katagal yung biyahe? Mga para pong 3. 3 oras. Opo, Dusa. So, nagdusa kayo ron? opo. Wag daw po bumaba. Lumipat sa kabilang room. Ako rin. Ito lang suggestion ko, maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isa-suggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo may monitoring. Dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madali may memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker kasama yung tanod and kasama yung PNP para i-check
kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only That's, then, proteksyonan natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na sa kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw. Nababaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, aatras na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed. And I will file a bill naman for this time, kasama dun sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay and then mataas na parusa. Dapat one strike policy laban dun sa mga pang-api mga amo. Salamat, Mr. Chair. As thank you, Senator Tulfo. As the principal author of the Batas Kasambay, I'm open to revisit the Batas Kasambay and to provide some amendments if you wish. And I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee on Labor hearing. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.